Sa gitna ng lumalaking issue ng korupsyon at anomalya sa mga proyektong infrastruktura, isang malaking hakbang ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagbubuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Layunin nitong magsagawa ng masusing investigasyon sa mga irregularidad at maanomalyang transaksyon sa mga proyekto ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon, kabilang na ang kontrobersyal na mga flood control projects. Ang ugat ng problema, matagal ng reklamo ng taong bayan ang tila paulit-ulit na problema sa mga kalsada, tulay, flood control systems, street lamps, at maging mga paaralan na ipinangakong matibay at world-class, ngunit mabilis na nasisira. May mga kalsada raw na 3 beses kinumpuni sa loob ng 2 taon, flood control na hindi naman nakakapigil ng baha, at mga school buildings na halos bumibigay sa lakas ng hangin at ulan. Nabunyag din sa ilang preliminaryong audit na trilyong piso ang nawaldas dahil sa overpricing at substandard na materyales. Sa halip na mapunta sa matibay at pangmatagalang infrastruktura, napunta umano ang pondo sa bulsa ng ilang tiwaling opisyal at kontraktor. Ito ang nag-udyok na kailangan ng mas malalim at independenteng investigasyon. Ano ang gagawin ng ICI? Ayon sa Malacanang, hindi ito basta-bastang commit lamang. Ang ICI ay bubuuin ng mga eksperto mula sa engineering, auditing, legal, at anti-corruption groups. Bibigyan sila ng kapangyarihang magsuri ng lahat ng kontrata, bidding processes, at mismong kalidad ng mga proyektong naipatayo. May mandato rin silang siyasatin ang flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ngunit bigong makapagbigay ng tunay na proteksyon laban sa baha. Balikan ang iba pang infrastruktura gaya ng kalsada at tulay na tila palaging under repair. Tukuyin ang mga taong responsable, mula sa mga kontraktor hanggang sa matataas na opisyal ng gobyerno na pumirma at pumabor sa mga proyekto. Magrekomenda ng mga kaso sa Ombudsman o Department of Justice kapag may matibay na ebidensya ng graft at corruption. Reaksyon ng publiko, maraming mamamayan ang natuwa sa hakbang na ito. Para sa kanila, ito raw ang simula ng paniningil ng pananagutan mula sa mga taong matagal nang nakikinabang sa bulsa ng bayan. May ilan pang nagsabi na kung magiging seryoso ang ICI, baka ito na ang simula ng pagbabago sa kultura ng kickback at overpricing sa mga proyekto. Ngunit may mga kritiko ring nagduda. Ayon sa kanila, baka raw gamitin lang itong pampapogi ng administrasyon. Isa pang tanong, talaga bang magiging independent ang komisyon kung mismong gobyerno ang bumuo nito? Paano kung may mga opisyal na malapit sa kasalukuyang administrasyon ang masangkot? Ang bigat ng mandato, hindi biro ang saklaw ng kanilang trabaho. 10 taon ang babalikan ng ICI, mula pa sa nakaraang administrasyon hanggang sa kasalukuyan. Ibig sabihin, posibleng masangkot dito ang malalaking pangalan sa politika at negosyo. Ang tanong, handa ba ang komisyon na hamunin ang mga makapangyarihang personalidad? Kung magiging matagumpay, maaari itong magsilbing benchmark para sa transparency sa mga susunod pang proyekto ng gobyerno. Ngunit kung babagsak sa pangakong walang laman, baka ito ay mapabilang lamang sa mahabang listahan ng mga komisyong nabuo pero nabigo, panawagan ng bayan. Sa ngayon patuloy ang panawagan ng taumbayan. Panagutin ang dapat managot. Hindi lamang ito usapin ng nawawalang pera, kundi ng buhay at kaligtasan. Kapag substandard ang flood control, libu-libong pamilya ang nalulubog sa baha. Kapag mahina ang tulay, libu-libong motorista ang nanganganib. Kapag marupok ang mga paaralan, mismong mga bata ang nasa peligro. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang pag-asa na sana ang ICI ay hindi lang papel, kundi maging tunay na sandata laban sa matagal ng sakit ng lipunan. Ang sistematikong katiwalian sa infrastruktura, pagtatapos. Ang Independent Commission for Infrastructure ay isang matapang na eksperimento ng kasalukuyang administrasyon. Sa loob ng 10 taon ng katiwalian at anomalya, ang hamon ngayon, kaya bang balikan, tukuyin at papanagutin ang lahat ng sangkot. Sa dulo, ang magiging tagumpay o pagkabigo ng ICI ay magsisilbing pamana ng administrasyon, pamana ng paniningil at reforma, o pamana ng pangakong muling nabigo.